Nanghuhuli na ng mga e-bike, pedicab at tricycle na dumaraan sa National Road sa San Mateo Rizal ang kanilang LGU. May unang balita live ang kasama natin si Ivan Maylina. Ivan? Susan, magandang umaga muli. Nagbabalik tayo dito sa San Mateo. Nasa tapat tayo mismo ng munisipyo ng San Mateo kung saan nagsasagawa ng operasyon sa panguhuli ng mga e-bike, tricycle at pedicab kung saan unang araw nga ngayon na ipinapatupad yung prohibition o yung pagbabawal, paninita at pagpapamulta ng mga tricycle, pedicab at motorized pedicabs sa National Highway sakop ng San Mateo Rizal. Ito, Susan, hindi ito memorandum circular ng San Mateo lamang, kundi kautosan ito ng DILG na kanila lamang ipinapatupad simula ngayong araw na ito. As of this hour, alas 6 ng umaga, may 4 na po na nahuli na pedicab, e-bike at tricycle na dumadaan sa National Road. Itong kinatatayo natin, Susan, ito yung mga cross points na tinatawag nila. Hindi naman po tuluyang ipinagbabawal ang mga pedicab, e-bike at tricycle sa San Mateo. Pinagbabawal lamang sila sa National Road. Pwede pa rin silang dumaan, tatawid nga lang at iikot. At para sa karagdagang detalye ng kautusan, makakausap po natin ngayong umaga si Ginoong Henry Desiderio, ang Municipal Administrator ng San Mateo. Magandang umaga. Thank you for joining us, Good morning, Administrator. Ivan. Opo. Good morning po sa unang hirit. Una-una, ano ho ang nagtulak sa atin para ipatupad na ito at magsimula na tayong magbawal at magmulta sa mga e-bike, tricycle at pedicab? Well, Ivan, we do have an existing ordinance Okay. way back in 2021 na inuulit lang ang paalala ng DILG which was issued in December na pinagbabawal ang mamaybay ang mga tricycles, pedicabs, electric vehicles dito sa kahabaan ng ating main road, ang General Luna Street. At tanong siguro na mga lalo gumagamit ng mga e-bike, tricycle, pedicab, bakit? Ano ho ba ang dahilan? Nakakaabala ba sila? Masyado ba silang nagiging sanhi na aksidente? Ano ho ba yung mga dahilan natin? Ivan, kung titingnan mo ang aming bayan, which is napapaligiran tayo ng Metro Manila, that's Marikina City, Quezon City, and Antipolo City, we have around 300,000 people residing in San Mateo alone. And our adjacent town, Montalban, is having a population of 500,000 people. Okay. So you can imagine we're only utilizing one main road, one national road, yung dumadaan ng mga vehicles at mga motorista dito ay napakarami. At we have to implement this ordinance and this regulation kasi nga nakakaabala na yung mga tricycles na yan, mga pedicabs at mga electric vehicles. Sir, tell us the numbers. Meron ho bang nakita kayong malaking pag-akyat sa bilang ng mga aksidente kinasasagutan ng mga pedicab, e-bike? Well, in addition to that, Ivan, nitong 2022, we had a total about 131 vehicular accidents involving tricycles and 131, okay. vehicular na mga e-bikes at tricycles. And then in this last year, tumaas ito ng 60%. 208. Okay. So I think it's Medyo about significant time. ho. Significant Right. It's a yung significant increase. Tapos ito ho, walang rehistro to mga to. Wala silang rehistro. Well, Lalo karamihan ng mga e-bike. e-bikes ay mga walang rehistro. Unfortunately, obligasyon nila if they have an e-bike na medyo kailangan na mag-qualify doon sa regulation ng LTO, they have to register it. Siguro ho, ang sasagutin din natin na tanong o reaksyon ng mga gumagamit ng e-bike, pedicab, tricycle, bakit kami? Sinisingle out ba kami? Hindi naman kami sinisingle out. This memorandum circular is applicable to the whole country. Okay. And we are just implementing and reminding everyone that we have to put order in the disorder. Medyo iisa lang tong ginagamit nating karsada and we have to impose this disciplinary. At siguro ho, pwede natin klaruhin pa na hindi ho kayo pinagbabawal sa kalsada. That's correct. Pinagbabawal lang kayo sa national roads. Mayroong mga existing na mga cross points. At malinaw yan doon sa mga prangkisa ng mga tricycle pag nagre-renew sila. Minimension doon, kino-quote natin yung ordinance indicating yung mga cross points na pwedeng tumawid using the secondary roads. Magkano ho multa, sir? Medyo stiff po ang fine na para sa mga tricycles and pedicabs and e-bikes. 2,500 po sa first offense. Ganon din po sa mga succeeding offenses. Okay. Pero po sa tricycles, pag nakatatlong offense na po sila,
that would mean revocation of their franchise. Okay, sir. May nagtatanong, meron ho ba exempted? Well, we can always be lenient pagka lalo na if it's an emergency case. At syempre, we have to be lenient kung may PWD seniors involved. Okay. At saka yung may mga semi or emergency cases. Ayan, malinaw naman po yan. Sir, baka may panghuling mensahe po kayo sa inyong mga kababayan at yung mga dumadaan dito sa San Mateo. Paalala lang po sa ating mga motorista, sa aking mga kababayan dito sa San Mateo, Rizal. Gawa na po ang ating mga secondary roads. Nakita naman po natin na pinayagan natin na gamitin ang national road ng mga sasakyang ito noong panahon ng pandemya. Pero ngayon po, puspusan ang pag-widening ng ating national road at accomplish na ang mga secondary roads natin. Kung babalik po tayo sa dating ordinansa, sundin po natin upang huwag po tayong ma-penalize. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po for joining us this morning. Thank you rin po. Ginong Desiderio. Thank you po. Salamat. Nakausap po natin Ginong Henry Desiderio, Municipal Administrator ng San Mateo, Rizal. Sa kabilang banda naman, kausapin naman natin ang isa sa mga kapuso nating gumagamit ng e-bike. Nakita natin sa kanila. Halika, dali mo dito pakita mo lang yung e-bike mo. Ayan. Yan ho yung nakikita natin. Napakarami nila ngayon. Ops, teka, dyan ka lang. Baka mamaya magmulta ka. Teka muna. Gaano mo na katagal ginagamit yung e-bike? Ano po, mahigit 1 year na po. Bakit mo siya ginagamit? Para saan mo siya ginagamit? Ginagamit ko po siya pang hatid po ng aking anak tsaka ng pamangkin po sa school. Malaki ba tipid? Yes po, malaki po. Ano naman ang masasabi mo doon sa ngayon? Bawal na kayo sa national road. Yun po, bali susundin ko pa rin naman yung inuutos nila kung saan po kami kailangan dapat dumaan. Pero malaki ba epekto sa'yo noon? Mapapalayo bang ang ikot mo? Medyo lang po. Pero kung yun po talaga yung dapat, susundin po namin. Ano ang tingin mo doon? Wala ka bang ano reaction mo doon sa pagbabawal sa inyo sa national road? Okay lang naman po, para po iwas po ng disgrasya sa sa national road po. Kasi Pero yung pinag-uusapan ngayon na dapat daw irehistro na yan, ano masasabi mo? okay lang din, sir. Kasi po, para sa amin din naman po yung ano po eh. Kung yan naman nagagamit naman malaki Opo, pakinabang yes, sir. sa'yo. Ano? Okay, maraming salamat Rodrigo ha. Maraming Nakausap po salamat. natin si Rodrigo Malapitan. Yan, siya isa sa mga willing sumunod sa mga patakaran patutupad ng lokal na pamahalaan at gayon din ng national government. Bagamat tulad nga po ng nabanggit ng lokal na pamahalaan ng San Mateo, kailangan lagyan ng order ang disorder dahil napakarami na po ng mga dumadaang sasakyan dito sa kanilang main roads. At yan po muna ang latest mula dito sa San Mateo, Rizal. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.